Welcome back again sa ating panibagong episode guys at welcome din sa mga bagong subscriber natin dyan. Ngayong episode guys, balik ulit tayo dito sa paboritong spot ko. Wow. Sa previous video natin is na yung dumayo tayo ng Gakot Island is 4 na piraso lang yung nahuli ko. Pero ayos na rin yun, at least pa rin tayong nakaka-uwi sa pamilya natin. At dito napakakalma yung dagat, morning dive tayo. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Load muna tayo ng spear gun. Ang gamit pa rin nating spear gun dito guys is yung 130cm carbon. Roller type palaging ginagamit natin. Kaya check muna natin kung nakalock yung pana. Hindi naman, kaya let's go! Ito yung unang drop ko ngayong umagang ito. Pagkatapos kong mag-warm up, diretso na ako dito sa may mga ilak. Kita ko kasi dito yung mga slick unicorn kasama ng mga ilak. Kaya antay tayo kung lalapit yung mga unicorn na yon. Kaya lang sa pag-aantay-antay ko dito nung mga slick unicorn, biglang pumunta sa malalim, hindi na bumalik. Kaya umangat muna ako. Dito guys, nakailang dive na rin ako dun sa may mga ilak, hindi talaga lumalapit yung mga slick unicorn. Kaya naglipat ako ng pwesto. At dito nakakita ako ng red bass, kaya sumisid ako dito. Ngunit sadyang mailap talaga yung red bass. Kalapag ko dito sa may corals is biglang nawala na naman, pumunta sa malalim na area. Buti na lang nakita ko itong grupo dito ng mga midnight snapper. Bukawon kung tawagin dito sa amin. Antayin natin kung lalapit. Eto, unti-unti namang lumalapit itong mga midnight snapper. Eto kasi yung isa sa pinakamahirap palapitin na isda. Dito, nauna na nang lumapit yung mga maliliit. Kaso nga lang, hindi pa mag-1 kilo. Halos wala pa atang kalahating kilo. Kaya hindi ko muna tinira. Inaantay kong lumapit yung malalaki. Kaya lang, ayaw talaga. Kaya angat muna tayo para makapahinga sa susunod na dive. Dito sa dive na to, umurong lang ako ng konti, hindi na sa unang dinapaan. Nag-drop ako dito sa malalim banda. Baka sakaling lumapit pa yung mga midnight snapper. At ilang segundo ang pag-aantay ko dito sa ilalim ng karagatan, eto, palapit na yung mga midnight snapper. Kaso nga lang, naka-slow motion yung galaw nila. Okay lang yan, at least maganda pa naman yung hininga ko dito. At ayun, hindi nga ako nabigo. Lumapit yung malalaki at naka-1 piraso tayo. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Wow. Isang midnight snapper. Ito yung pinakamahirap palapitin pag nag-aambo style ka. Napakatalinong isda. Uy! Nakaisa rin tayo.
Isa sa napakatalinong isda. Napakahirap palapitin. Nakadalawang team tayo. Huwag nilang sumugod itong mga malalaki. Ay, malaki na rin. Thank you Lord. Okay. Katapos kong malagay sa stringer itong midnight snapper na to, naglipat na rin ako ng pwesto since hindi naman talaga natin makukunan ng pangalawang beses yung mga midnight snapper na ang iilap. Ang sinisisid ko dito guys is nasa 15 to 18 meters lang siguro. Medyo mababaw to sa mga previous video nating dive. Dito lang kasi yung mga bait kaya hindi na ako pumunta sa malalim na area. Hindi nga ako nakakatagal dito guys. Paglingon ko sa kaliwa ko, eto, grupo ng dog tutuna. Kaya hindi na ako pumili dito. Yung nauna na yung tinira ko since mas malaki naman talaga. Kaya hindi na tayo pumili. At napakaganda yung patama ko dito sa dog tutunang ito. Ato naman kung tawagin ito dito sa probinsya namin. Dito sa Banton. Pangalawang isda natin, isang dog tutuna. Sa napakasarap na isda. Napakasarap na kinilaw to. Itong ganitong dog tutuna. White meat kasi siya. 3 kilogram on scale. Wow. Goods na goods na. Pangalawang isda natin. Grabe ang dami. Buti lang maamo. Mabagal yung galaw. Mga 3 kilo to. Thank you Lord. Pagkatapos kong masama itong dugtutuna sa midnight snapper guys, sa stringer, lumipat ulit ako ng pwesto. Dito may sinilip akong parang kuweba, yung taguan ng mga pahingahan ng mga giant trevally or mamsa. Kung napanood nyo sa previous video ko, dito nahuli ko yung mga good size na mamsa. Eto, napakalawak kasi nung ilalim netong kuwebang ito. Kaso nga lang, habang palapit ako, walang laman. Kaya nag-ambush style ako dito. Antay tayo kung anong lalapit. Kaso nga lang, pagka-pwesto ko is wala namang mga bait dito. Kaya matik na yan na walang isdang malalaki dito nakapaligid. Buti na lang may mga dalagang bukid na grupo dyan sa kanan ko. Yung pangmalalim na dalagang bukid. Kaya para hindi masayang yung sisid ko is kuha tayo ng isa. Ayun, na stone shot. Ito, pang 3 isda natin. Pakalipas ang 1 oras guys, wala na talagang nadagdag. Bumalik ulit ako dito sa nahulihan ko nung dugtutuna kanina. Nagbabakasakali akong nandito lang yung mga grupo. At pagka-drop ko dito, pagka-pwesto ko, nandito nga yung mga bait. Kaya antay tayo kung anong lalapit. At ilang segundo pang lumipas guys, paglingon ko sa kaliwa ko ulit, eto, nandito ulit yung mga grupo nung kasama nung nahuli ko kanina. Dito sana, titirahin ko itong nauna na mas ito yung pinakamalaki sa grupo. Kaya lang, biglang lumiko.
Kaya no choice na tayo, paubos na yung hangin ko. Ito na lang yung tinira ko, yung nasa pinakauna. At ayun, medyo napababa yung tama ko dito. Pero a good holding shot naman, hindi mapupunit. Kaya ito yung naging pang-apat na isda natin. Isang dugtutuna ulit. Binalikan natin yung naulihan kanina ng dugtutuna. Nandito ulit yung grupo. Sayang yung malaki, umiikot pa. Kaya hindi na ako nakapili ng pag-iikot. Hindi ko na naantay. Medyo kapos na yung hininga ko. Kaya tinira ko na itong nauna. Mga 2 kilo to. Thank you Lord. At eto, sinama ko na sa mga huli ko yung isang dugtutuna. Naka-4 na piraso na tayo. 2 dugtutuna, isang midnight snapper, at saka isang dalagang bukid. Goods na goods na. Dito guys, mag-4 na oras na akong nagdadive. Hindi na nasundan yung last na dugtutuna ko. Kaya along the way pa uwi is nagdadive pa rin ako. Nagbabakasakaling may magpakita pang isda. Kaya pwesto tayo dito sa medyo malalim. Abang tayo kung anong lalapit dito. At hindi pa nga ako nakakatagal dito sa ilalim. Pagka-pwesto ko is ang daming unicorn dyan sa unhan ko. Wow! At dito may kasama palang 2 red snapper. Kaya ito yung inantay ko. At ito guys, ang dami ng unicorn. Within the reeds na sana to. Pero yung target ko dito is yung 2 red snapper. Kaya lang, ayaw lumapit talaga. Paikot-ikot lang sila dyan sa likuran ng mga unicorn. Yung 2 piraso. Kaya umangat muna ako para makapahinga sa susunod na dive natin. Dito sa dive na to guys, lumipat ako ng pwesto. Umurong ako ng konti dun sa nakitaan ng mga red snapper. Nagbabakasakali akong pagpunta ko dito sa malalim, is baka lumapit sila. At ayun na naman yung mga unicorn. Sila yung palaging nauunang lumapit dito. At pagkapwesto ko dito, biglang umiba yung galaw ng mga bait. Tingin ko sa taas, may dumaan palang king mackerel, lagpas na sa akin. Wow. Kaya inangatan ko na to para ma-attract. Hindi nga ako nabigo, lumapit sa akin. At napakaamo naman na king mackerel, napakaganda yung patama ko dito. Yes! Kaya binigyan ko muna ng line para siguradong mapagod siya kaagad, manghina. Ilang minutong pagbibigay ko ng line dito, eto, pagod na yung king mackerel. Pang 5 isda natin. Alright! Tangigi season! Thank you Lord! Binenos pa tayo! Halos mag-ano tayo? Mag-3 hours nang nag-dive. Ay, pa 4 hours na. Ay. Thank you Lord.
Napakagandang blessing na naman. Kunin natin, sama natin ito sa mga huli nating dog tutuna. Pagkatapos kong ma-secure ditong king mackerel guys, umuwi na rin ako. Ayos na rin yung mga huli natin. Nakapahabol pa tayo ng isang king mac. At yung mga huli ko guys, islinagay ko muna sa baba, sa may corals. Kaya kunin na natin to para isama itong king mackerel at makauwi na rin. At eto yung mga huli natin. Isang dalagang bukid, dalawang dog tutuna, isang midnight snapper, saka isang king mac. Ayos na. Shoutout nga pala kay Bea Lopez, Agustin family, Maricel Miranda, Riano family, Asti family, Rex TV Adventure, Romel Magayon, Biscotso family, Al Melendres, Montes family, Jackie Dominguez, Joel Ranas, Jomari Unday, Alvin TV, Rosineo Delfino Firater, Rosal family, Arnolfo Travel Adventure, Rizan Rubidelio, Armando Gonzaga, Boots, Ellen May, Agustin Elesis, Maya Ochel, Leonardo Mejorada, Juan Valenzuela, Cesar Abling, Gerson Mahusay, Albert Colita, Risty Fabol, Randy Cabantac, Isulok family, Jelen Binagen, Jonathan Anbahinay family, Jaydan Pastillosa, Francis Martos, Raven Bello Vlog, Jefferson Musa, Nestor Miguel, Christine Katunaw, Monchi Ibutaan, Kaalpas Mix TV, Jomari Unday, Michelle Ann Kindafan, Greg TV, Eman TV, Joseta Buena, Marlon Hamisola, Rafi Bantilan, Rosana Villahermosa, Leo Nidoy, Boydib Susalo, Sonia Forlahe, Discuro Timosa and Family, Kayadong Family, Warren Abac, Ani Rosal, Aaron Mangaong, Kabuloy Vlog TV, Romel Daet, Dennis De La Cruz, Ronald Gregorio, Huli Pirama, Infinite Arthur Quest, Rendic TV, Rodolfo Asio, Manang Hilaw, Johnny Tumampos, Shane Jimena Bagamasmad, Fabro Family, Stephen, Menton Bernel, Matias Pamisa, Heidi Obshial, Pena Montes, Silisti Rebay, Joshua Lordan, Tumali Family, Caparas Ambet, Vic Andlet, RM Alimukon Hunter Vlog, Wenzel, Gaymarlos Uranias, Carlo Tamfi, John Vincent Iliagas, Gonzales Family, Fernando Family, Pancho Pantino, Moxin Dumalaw, Nexon Etson, Roger Cinco, Pablo Alaw, Videas Family, Gador Family, Leonardo Mejorada, Jomer, Ronnie Lee, Fernando Lacasandile, Romulo Ratukwi, Aldrin Encio, Armando Gonzaga, Vinicia Agustin, Romeo Alcones, Amor Bits, Johnny Heistin, Chad Summer, Jonathan Maghuyo, Rachel Faminal, Juanito Hugarap, Kuya Joms TV, Jonathan Everdoni, Charlie Larasa, Bon Joshua Lagado, Toto Condes, Carlomar Largo, B-Boy Arcega, Dante Singson, Brandon Gracias, Alexander Kiambao, Roel Suay Bagyo, Joshua Basilan, Verdesola Family, Mabahin Family, Mesias Family, Jason Busio, Hunt with Ekong. Maraming salamat po sa inyong lahat. At pagkarating ko dito sa kalsada guys, nasalubong ko yung uncle ko. Bibilhin daw niya yung isang maliit na dog tutuna, kaya binigay ko na para mabawasan yung bigat na dala natin papuntang bahay. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. So timbangin natin itong mga isda kung makakailang kilo tayo. Yung isang dog tutuna, nabenta na dyan sa daan. Binigay ko na para nabawasan yung bigat. Ang bigat. So ito, timbangin natin itong dog tutuna. Yung isang dog tutunang nabili is ano na, 2 kilogram. Ito 3 kilo. 5. May 5 na tayo. 5 kilo. Ito, mga dalawa to. Wala. 1.9. So, itong pinakamalaki natin. Ito na. Pakitaan pa tayo ng tangige. Tingnan. 7 kilogram on scale. Goods na. May 5, 12. May 14 kilos. Akong nahuli ngayon. Ito, hihiwain namin. Bebenta itong mga laman. Ito, ititira na naman itong ulo sa kabuntot. So ayun guys, katapos ko lang gayatin yung tangige. Ito. So timbangin natin itong mga laman kung makakailang kilo tayo.
Klase. Peraso ka na ba yun para? Ayun na. Nagsilingani sa ako. Hindi ko nung katanabay ko nung pagkakong tangigag. Narayanan ko si Jande. Sige na, pag ay, nunod siya da. Silab yan kinagpapakakuan. Kailangan emang kaldre. 7. Ha? 7. Ay, kaesot pag nagagayat. Oo, na-minus talaga kayo na kasi. Gusto ko nung ano, i-benta yung laman. Eto, mayroon pang dalawa. Ihatid ko na lang to sa kanila. So, naka 4.5 kilos tayo ng ano, laman. Doon sa 7 kilong tangigi. Eto, mga pang-ulam na lang to. Eto, may isa pang ano. Saka yung lamang loob ng tangigi, masarap to. Etong ganito. 4.5 times 250 is 250 may 1,000. 1,250. Ayan, baga. 1,125. 1,125. Yung kita ko sa tangige, yung laman na. Ito malaki itong tira kasi namin eh. 2 kilo rin to. 1,125 plus yung dugtutunan na 2. 5 kilo, 1,000 din yun. Tapos yung midnight snapper, naka 1,300 plus yun. May 2 plus din tayong kita. 2,000 plus yung kita. Ayos na rin. Matagal to pala ako nag-dive din. Halos 4 na oras din yung dive ko. Kaya pala pagod na rin ako. Buti lang pinakitaan pa tayo ng tangige. Ito, season talaga ngayon ng mga ano, ng mga pelagic. So ayun guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Right.